Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng dalawang retired general, si General Romeo B. Poques and General Virgilio Garcia. Binatikos nila yung announcement ng AFP kahapon na nagbabala sa mga retired na sundalo na kunuhay, nagpapakalat ng fake news o nag-i-incite ng sedisyon na baka matanggal ang kanilang pensyon. So ito, unahin natin si General Poques. Sabi niya, sandali. Cancel my pension? Question mark. A military pension is an earned and vested right, not a privilege that can be withdrawn at will. Under the law, it may only be canceled or suspended upon final conviction of a crime involving moral turpitude and disloyalty, not on mere allegations or administrative whims. The AFP's public disclosure that my pension as a retired two-star general may be cancelled for alleged sedition and fake news is a grave distortion of both law and justice. This move is actually not a threat to me personally. It is a warning to those still in active service as more and more soldiers express concern and sympathy for the growing public protests against massive corruption in government. Let it be clear, loyalty to the nation does not end at retirement, and truth-telling is not sedition. Salute, General Poques, sir. I agree with you 100%. Tama po kayo. Dito naman sa post ni General Garcia, isang lawyer general ito, nakasama ko siya sa trabaho. Sabi niya, retired or not, the honor code applies. Meron bang sundalong sinungaling na magkakalat ng fake news, lalo na kung ito'y isang general? Dahan-dahan sa paratang dahil iyan ay dungis sa mukha ng bawat sundalo. In the words of Secretary Guibo, so ito, ikinot niya si Secretary Guibo, when you cross that line, there is no other way but out. Walang puwang ang isang sinungaling sa kasundaluhan. Ito ang kanyang statement tungkol sa pension. A soldier's pension is an asset, like a property of the pensioner. Such being the case, it cannot be unilaterally withdrawn without violating the due process clause of the Constitution. Galing! So, huwag kayong mag-alala mga kaibigan kasi ang daming na-alarm tungkol sa pahayag na ito. Hindi talaga basta-basta madaling tanggalin ang pensyon ng mga sundalo. Kasuhan nila ang sundalo na sa tingin nila nagpapakalat ng fake news or nag-i-incite ng sedition. So, once na nakasuhan na, hindi pa yon ang basis na kailangan ng final conviction. Anong final conviction? Yung makaabot sa Supreme Court. Yun ang final conviction. Kaya it will take so many years bago ang isang retired na sundalo matanggalan ng pensyon. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Ito, may nakita kong nag-comment dito
isang 3-star, retired 3-star general, kilala ko ito, Alan Luga, General Alan Luga, 3-star general. What is happening to the organization we devoted our time and life with? They seem can easily threaten and be oppressive to retirees. Nakalimutan ata nila na lahat na magre-retire sila. Itong mga active ngayon, itong mga nag-pronounce ba na pwedeng matanggal ang pension. And whatever position and power they have now are nothing but temporary. Balikan natin yung sinabi ni General Pokis na it's not a threat to me personally. Sabi niya, basahin ko. This move is actually not a threat to me personally. It is a warning to those still in the active service. I-recall natin, nung May 12 election, yung absentee voting ng mga men and women in uniform. Doon mo makikita ang sentiment ng mga sundalo natin o kapulisan kaya. Walang nanalo na kandidato ng administrasyon. Karamihan, Duterte candidates at yung mga retired, sina Colonel Kerubin at iba pa, ang pinakamataas lang, number 15, si Senator Lacson, yun lang. So, ang ating mga kasundaluhan, kapulisan ba, men and women in uniform, nakikita nila ang nangyayari. Although hindi lang sila makapagsalita kasi nga bawal. But deep in their hearts, they know. Hindi sila bulag. Nakikita. Ano lang, pipi. Bakit pipi? Dahil bawal. May nakausap ako last week man siguro. Isang retiree. Sumaludo sa akin. Tapos, yung anak niya, merong husband na opisyal. Sinabihan ko, sabihin mo yung husband mo, huwag makisama-sama sa politika. Tahimik lang siya. Pabayaan nyo lang, kami lang mga retired, pwedeng magsalita. Ganon. So, salamat General Pokis and General Garcia. Kayo po ang aming mga idolo. Magsalita po tayo. Tama yung sabi na truth telling is not sedition. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para naman makapagpatayo ng mas maayos na tirahan itong tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. So, maing buntag na ako diri sa balay ni Lola. Kung bisitahon si Lola. So, maugid ng balay ni Lola di ay. Ayo! So, si Lola. So, mao ni ang balay ni Lola. So, kinanglan gid siya og yero. So, mao ni ang kahimtang ni Lola. So, gipang sapahan na lang og abaka ang iyang balay. So, kung muulan, so luoy gud kay ang kahimtang ni Lola. So, muni. Ulanan o tuluan na gid si Lola kung muulan. 68. So ang edad ni Lola 68. So, nakaikauban Lola? So, si Lola, wala daw siya ikauban. So, siya lang isa diri na puyo sa iyang balay. So, so si Lola, sa 68 na, dili na kayo kadungog. So, maugid na ilang kahimtang tuluan na gid kayo si Lola kung mag-ulan. Ginoo kay hatagan ko. So, si Lola, senior na siya. Bantay ka. So, mo ni ang anak nga mutabang sa iyaha sa pag-atop sa iyang balay. So,
Doon. O, so tabangan niya iyang mama. Sa magsuhon. So gitabangan sa iyang anak ang iyang mama sa pag-atiman kay balo na si Lola. So managid og atop. So managyod nindot na kayo di managid tuluan si Lola sa iyang balay. Humanagid og atop. Mat sa Ginoo kay nakaatop ko. Sige nay, salamat po.